Isang malagim na aksidente, isang naputol na alaala, at isang babaeng mag-isang lumalaban para sa katotohanan. Mga listeners, ramdam niyo ba ang tensyon? Sa episode natin ngayon, nasaksihan ni Jess ang isang krimen ng muntik ng ikamatay ni Santiago. Akala niya ligtas na sila nang makaligtas sila sa bangin, pero ang kapalit naman pala nito ay isang mas masakit na katotohanan. Ang tuluyang pagbura sa memorya ng taong pinakamamahal niya. Paano may paglalaban ng asawang hindi ka nakilala at paano mo poprotektahan ng isang taong patay na sa paningin ng publiko habang ang mga kaaway ay patuloy na nagmamasid sa dilim. Ako si Miss Maria at samahan niyo ko sa ating kwento. Parang tuod si Jessa na nakatulala sa gilid ng dalawang naglalampungan. Labis ang lungkot niya sa kinahinatnan ng pagsasama nila ni Santiago. Nagdurugong puso niya. Santiago, tignan mo naman. Nadumihan palang sapatos ko. Jessa, punasan mo nga. Ani Violet na itinaas ang binti. Napako siya sa kinatatayuan. Nilingon niya si Santiago. Umaasang pipigilan si Violet. Pero walang reaksyon. Wala ni isang salita. Sundin mong lahat ng pinag-igutos ni Violet. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuwang sapatos ni Violet at nakalod itong pinunasan gamit ang basang pamunas. Ramdam niyang init ng pisngi niya, hindi lang dahil sa pagod, kundi sa matinding hiya. Naririnig niyang mahinang tawa ni Violet. Pagkatapos walang imik siyang tumayo, agad siyang nagligpit ng pinagkainan. Nang matapos ang mga to, isa-isang tinanggal ang mga plato, baso at kubyertos at dinala lahat sa lababo. Halos manlambot ng kanyang mga tuhod sa sobrang pagod. Makalipas ang ilang minuto, napaupo na lang siya sa gilid ng lababo. Hawak-hawak pang basang pamunas. Pinikit niyang mga mata. Hindi niya namalayang nakatulog siya doon. Dahil sa bigat ng katawan at damdamin. Isang banayad, ngunit matatag na pag-angat ang gumising sa kanya. Nagmulat siya. Nagulat nang maramdaman ang bisig na bumubuhat sa kanya mula sa sahig. Santiago? Aniyang napapiklag. Nakatingin siya sa mukha nito. Seryoso at walang emosyon, pero mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Kanina lang, hinayaan siya nitong mapahiya. Ngayon, ito mismo nagbubuhat sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Ang dibdib niya ay puno ng magkahalong hiya, sakit at isang kislap ng damdaming pamilyar sa kanya. Na kahit sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin niya kayang pigilan ang tibok ng puso niya para kay Santiago. Tahimik lang ito habang buhat-buhat siya palabas ng kusina. Wala itong sinasabi pero ramdam niyang bigat ng bawat takbang. Tila ba may kung anong emosyon na ayaw nitong ipakita. Dinala siya nito patungo sa guest room, ngunit nagpumiglas na siya. Bitawan mo ko, kaya ko na. Agad siyang bumaba mula sa bisig nito, halos matisod pa sa pagmamadali. Humakbang palayo, ngunit bago pa siya makalayo, tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Napasingap siya nang makitang pangalan sa screen. Si Alvin. Agad itong napansin ni Santiago. Nagdilim ang mukha nito. Si Alvin? Siya bang bago mong target, Jessa? Hanga din ako sa'yo. Ayaw mo nang nababakante. Parang tinusok ng karayom ang puso niya sa tanong na yon. Alam niyang insulto yon, paratang na isa siyang gold digger. Baka nakakalimutan mo, nakasal ka sa akin. Subukan mo lang na dumihan ang pangalan ko. Malilintikan ka sa akin. Ikaw ang nakakalimot na asawa mo ko. Aniyang nanginginig ang kamay na kinuhang bag sa mesa. Wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Pahabol pa niya. Hindi niya nahinintay ang sagot nito. Mabilis siyang lumakad, halos patakbo. Palabas ng kwarto. Ang pintig ng kanyang puso'y kasabay ng mabilis niyang hakbang. Nagulat si Jessa na mapansin niyang hindi siya pinatawag ni Santiago kinabukasan. Sa wakas, nakapagpahinga rin siya buong araw sa apartment niya. Wala siyang maririnig na utos. Wala ring nakakairitang tingin mula dito. Halos hindi siya makapaniwala at kahit paano nakahinga siya ng maluwag. Pero bakit may bahagi ng puso niyang tila naghihintay na ipatawag nito? Ngunit pagsapit ng Lunes, bumalik ang nakasanayan. Pagpasok pa lang sa opisina, naroon kaagad ang mabigat na presensya ni Santiago. Seryosong muka, malamig ang titig at puro utos sa kanya. Coffee, black, now!
Ani Santiago na walang ningon habang may hawak na dokumento. Wala siyang nagawa kung hindi sumunod. Pagbalik niya, may panibago na namang utos. Dalhin mo to sa legal para mapirmahan. Pagkatapos, i-check mong minutes ng meeting kahapon. At bago ka umuwi, ayusin mong lahat ng reports sa desk ko. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa oras. 15 minutes na lang uwian na. At bago siya makalabas ng opisina nito, sumunod ng isa pang utos. Bumaba ka sa parking. May naiwan akong kontrata sa kotse. Kunin mo. Ang layo pa naman ng parking lot ng sasakyan nito dahil under repair ang basement parking nila. Parang alila talagang tingin nito sa kanya. Habang bumababa sa elevator, hindi niya mapigilang mapubuntong hininga. Hanggang kailan kaya niya to kakayanin? Tila wala na ring pag-asang malinis niyang pangalan niya at paniwalaan siya ni Santiago. Pagdating sa parking sa likod ng building, bahagyang kinilabutan si Jessa. Tahimik at malamlam ang ilaw, halos walang tao. Habang papalapit siya sa kotse, ni Santiago'y biglang bumukas ang pinto. Nanlalaki ang mga mata niya nang makitang isang lalaking bumaba mula sa mismong sasakyan ng boss. Mabilis ang kilos nito. Nakakap at nakaitim kaya hindi niya maaninag ang muka. Agad siyang nagkubli sa likod ng ibang kotse. Halos pigilin ang hininga. Sino yun? At bakit siya galing mismo sa kotse ni Santiago? Nagmamadaling lalaki, parang may ginawang masama. Dali-dali siyang sumunod, sapat lang ang layo para hindi mapansin. Lumabas ito ng parking at doon niya narinig ang boses nito na may kausap sa telepono. Boss, mission accomplished. Abangan mo na lang ang balita tungkol sa pagkamatay ni Santiago Aquino. Halos mabingi siya sa narinig. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlalambot ang mga tuhod niya. Sinong gustong pumatay kay Santiago? Mabilis niyang tinakpan ang bibig para hindi siya makapagpubuntong hininga ng malakas. Nanginginig ang katawan niya sa takot. Dahan-dahan siya bumalik sa kotse. Halos hindi makahinga sa kaba. Paulit-ulit niyang iniisip ang narinig. Pagkamatay ni Santiago? Baka bomba? Baka baril? Diyos ko, ano to? Bumalik siya sa kotse. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang susi at marahang binuksan ang pinto. Kumabog ang dibdib niya. Sandaling pumikit siya. Nagdasal na sana hindi to sumabog. Walang nangyari. Tahimik ang loob ng sasakyan. Pumasok siya. Naglakbay ang paningin niya sa bawat sulok, upuan, compartment, ilalim ng manibela hanggang makarating siya sa likod. Wala namang kakaiba. Anong ginawa ng lalaki sa loob ng kotse ni Santiago? Nagpalinga-linga si Jessa mula sa likod ng kotse. Halos hindi makahinga. Napatingin siya sa labas ng bintana. Nagsimula ng umulan ng malakas. Nakita niya si Santiago na padating. Hawak ang cellphone at mabilis na sumakay. Agad siyang nagtago sa likod. Hindi siya nito napansin. Doktor, kumustang lagay ni Mama? Sige, papunta na ako dyan. Huwag niyong pabayaan ang nanay ko. Mabigat ang tinig nito. Halatang may pag-aalala. Napapikit siya. Nanginginig ang mga daliri habang nakasiksik sa likod. Paano niya sasabihin to? Ilang minuto na silang nasa biyahe. Halos tumalsik siya sa kinaupuan sa bilis magmaneho ni Santiago. Hindi pa siya nakakapagdesisyon nang biglang suminit ang kaba sa buong katawan niya. Sa isang iglap, mas bumilis ang takbo ng kotse. Masyadong mabilis. Narinig niyang mariing mura ni Santiago habang pinipilit pindutin ng preno. Nanlalaki ang mga mata niya. Ito nang parang ng kriminal para patayin si Santiago. Mabilis siyang kumilos. Santiago, huminto ka. May ginalaw sila sa sasakyan mo. Halos pasigaw niyang sabi, sabay hawak sa braso nito. Nagulat si Santiago. Mabilis siyang nilingon, gulat at galit ang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Wala nang oras. Nanginginig ang boses niya. Narinig ko, may plano silang patayin ka. Sinira na lang preno. Muling tumingin si Santiago sa kalsada. Pabilis ng takbo ng sasakyan. Ang mga sasakyan na daanan nila ay bumubusina. Damit! Sigaw nito. Sabay mariing kinapig ang manibela upang iwasan ang isang truck. Umugong ang mga gulong. Halos madulas ang kotse sa kalsada. Hinawakan niyang braso ng boss. Halos madurog ang dibdib sa lakas ng tibok ng puso niya. Santiago, gumawa ka ng paraan. Please, huwag kang susuko. Malakas ang mga busina sa kalsada, kasabay ng mabilis na kabog ng dibdib niya. Hindi niya na alam kung saan titingin. Sa paparating na bus o sa mga kamay ni Santiago na desperadong humawak sa manibela. Madulas pa naman ang kalsada dahil sa ulan.
Kumapit ka ng mabuti, Jessa! Santiago! Sigaw niya bago tuluyang bumangga ang kotse. Mabagsik na kalabog ang sumalubong sa kanila. Nagtilian ng mga tao. Sa isang iglap, sumalpok sila sa nakasalubong na bus. At dahil sa tindi ng impact, tuloy-tuloy na nahulog ang sasakyan mula sa gilid ng tulay na nabitin sa gitna. Wag! Halos punit ang lalamunan niya sa sigaw. Pagbagsak ng kotse, gumulong-gulong to bago tumigil sa bingit ng tulay. Nakalaylay na halos sa ilog. Nagdidilim ang paningin niya. Amoy niya ang usok. Ramdam ang mainit na dugo sa kanyang sentido. Santiago, mahina niyang tawag. Nakita niyang nakasubsob to sa manibela. Walang malay. Duguan din. Nagpupumilit siyang wag himatayin. Pinilit niyang igalaw ang katawan. Masakit ang bawat buto. Pero lumaban siya. At sa huling sandali bago pa lumubog ang kotse sa tubig, nagkamali siya ng bahagya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Ginamit niyang natitirang lakas upang hilahin ang katawan ni Santiago. Mabigat ito, halos hindi niya makaya, pero adrenaline at kagustuhang mailigtas itong nagpalakas sa kanya. Pinihit niya ang sirang pinto at sa wakas ay nabuksan. Sabay silang nahulog sa malamig na tubig. Halos lamunin siya ng takot na makaramdam ng matinding lamig. Pero mabilis niyang naalala ang mga panahong swimmer siya noong high school. Hindi siya pwedeng malunod. Kailangan niyang iligtas si Santiago. Mahigpit niyang inakbayan ay walang malay na si Santiago at sinimulang languyin ng pangpang. Bawat igpaw ng braso niya sa tubig ay may kasamang dasal na huwag silang pabayaan ng Panginoon. Please Lord, iligtas niyo kami, bulong niya habang patuloy na nilalabanan ng malakas na agos ng ilog. Sa wakas, narating nilang mababaw na bahagi ng ilog. Hingal na hingal siyang tinulak ang katawan ni Santiago sa mabatong pangpang. Halos wala ng lakas na gumapang. Santiago, gumising ka! Nanginginig niyang bulong habang pinipis silang pisngi nito. Ngunit nananatili itong walang malay. Santiago, halos pabulong. Nanginginig ang tinig ni Jessa habang nakaluhod sa tabi na walang malay na lalaki. Basa ng tubig ulan at ilog ang kanyang buhok at damit. Nanginginig sa lamig, ngunit mas nanginginig siya sa takot. Pinakiramdaman niya ang dibdib nito. Mahina, halos wala na. Agad siyang suyumuko. Please, huwag mo akong iiwan. Bulong niya bago pinatong ang mga palad sa dibdib ni Santiago at nagsimulang mag-CPR. 1, 2, 3, 4. Bilang niya habang lumuluha, ramdam niyang bigat ng bawat segundo. Nilapit niyang kanyang bibig sa labi nito, kuminga ng malalim at nagbigay ng hininga. Pagkatapos ay bumalik ulit sa compression. Santiago, gumising ka na please. Hindi ko kaya mawala ka. Nagsimulang maglandas ang luha sa kanyang pisngi, kasabay ng tubig ulan. Ginawa niya ulit ang pagbuga ng hangin. Nanginginig, halos mawalan na ng pag-asa. Hanggang sa may tumamang kahoy sa mabatong pangpang. Napatigil siya at napalingon. Isang bangkang huminto, malapit sa kanila. May dalawang matandang lalaking pawang mangingisda. Miss, kailangan mo ba ng tulong? Sigaw ng isa. Sandali, tutulungan namin kayo! Nagpatuloy siya sa CPR. Halos wala ng boses sa kakasigaw ng pangalan nito. Santiago! Please! Lumapit ang dalawang lalaki mula sa bangkat kaagad silang inalalayan. Kinuha nilang lalaki mula sa mga braso niya at sinimulang suriin ang kondisyon nito. May hinang pulso. Pero may pulso pa, sabi ng isa. Nanlumo siya, bumagsak sa gilid ng pangpang, nanginginig at humihikpi. Hindi niya namalayang, unti-unti na ring nawawalang lakas niya. Bago siya tuluyang nawala ng malay, huling nasulyapan niyang mga lalaki nagsusumikap, iligtas si Santiago. Please, tulungan niyo kami. Bulong niya sa isip hanggang sa nagdilim na ang lahat. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata nang dumilat siya. Puting kisame ang unang bumungad sa kanya, kasamay ng amoy ng ospital. Sumakit ang ulo niya at bigla siyang napabalikwas. Santiago! Halos pasigaw na sabit niya. Agad pumasok ang isang nurse. Mahinahon nito na lumapit at pinigilan siya. Kalma lang po ma'am. Ligtas na po kayo. Nasa ICU asawa niyo. Nalaglag ang balikat niya. Nasa ICU? Gaano kalala? Nanginginig ang boses niya. Nangingilid ang luha. Malala ang tama pero under observation pa po. Critical pero stable na. Sagot ng nurse. Pilit na pinapakalma si Jessa. Napatakip siya ng bibig, naghihinig ang kamay. Diyos ko, salamat at buhay si Santiago.
Ngunit bago pa siya makapagtanong ulit ay may dinagdag ang nurse. Ang mister niyo po si Cyrus, nasa ICU ngayon. Kung gusto niyo pong dalawin, pwede ko kayong samahan. Nanlaki ang mga mata ni Jessa. Sino? Halos mabasag ang tinig niya. Si Mr. Cyrus, yun po yung pangalang sinulat ng mga mangingisdang nagdala sa inyo. Sila po yung nag-fill out ng admission form dahil wala kayong malay. Hindi na po nila alam ang apelido. Napahawak siya sa dibdib. Cyrus daw, bulong niya sa isip, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya na tinama ang nurse. Alam niyang bawat maling hakbang, maaaring ikapahamak ni Santiago. Pwede ko po ba siyang makita? Nanginginig ang boses niya. Ngumiti ang nurse at tumango. Sasamahan ko po kayo. Habang naglalakad papunta sa ICU, tuliro siya. Isa lang ang malinaw sa isip niya. May nagtatangkang pumatay kay Santiago at kailangan niyang malaman kung sino. Halos mabingi siya sa tibok ng puso niya nang buksan ng nurse ang pintuan ng ICU. Bumungad sa kanya ang tunog ng mga makina. Nalaki ang mga mata niya. Halos hindi niya makilala si Santiago. Puro tubo ang nakakabit. May oxygen mask at nakabalot ng bendang noo at bahagi ng mukha nito. May sugat sa gilid ng labi at maputlang-maputla ang balat. Parang ibang tao ang nakahiga doon. Napakapit siya sa pinto. Halos hindi makagalaw. Nangingilid ang luha ng kanyang mga mata. Dinala siya ng nurse sa gilid ng kama. Hawak-hawak niyang malamig na kamay nito at halos mabaliw sa takot. Salamat sa Diyos at buhay ka pa. Mahal na mahal kita, Santi. Bulong niya kahit na alam niyang hindi siya nito naririnig. Ilang oras siyang nagbantay sa tabi nito. Blankong utak niya kahit na gusto niyang mag-isip ng gagawin. Pagbalik nila sa koridor, napadaan sila sa reception area. Napatigil siya na makita sa telebisyon ng headline ng balita. Santiago Aquino, CEO at founder ng Aquino Group of Companies, patay na. Patuloy na pinaghahanap ang katawan sa ilog matapos ang malagim na aksidente. Nanginginig ang buong katawan niya, parang sinasakal ang dibdib niya sa takot at gulat. Kung ganitong balita, mas lalong mapapadali ang plano ng mga gustong pumatay kay Santiago. Ma'am, tawag ng nurse. Nakatingin sa admission form na hawak nito. Ano nga po ulit yung apelido ng mag-asawa? Hindi pa po kompletong record. Napakagat siya sa labi. Halos mawalan ng boses. Ngunit mabilis siyang nagdesisyon. Robles. Mariin niyang sambit. Jessa May Robles ang pangalan ko. Asawa ko si Cyrus Robles. Tumango ang nurse at sinulat yon. Humugot siya ng malalim na hininga. Sa sandaling yon, naging malinaw sa kanya ang pasya. Kailangang isipin ng lahat na patay na ito. Kakausapin niya ito kapag nagising na. Hindi siya halos kumukurap habang nakaupo sa gilid ng kama sa ICU. Nakayuko siya, hawak-hawak pa rin ang kamay ni Santiago. Kahit hindi ito makapagsalita, para bang nakakaramdam na hindi siya dapat bitawan. Wala na siyang pakialam sa gutom, sa antok o sa hapdi ng mga mata niyang ilang araw nang hindi nakakapagpahinga. Kapag may nurse na papasok para mag-check ng vital signs, napapatingin siya kaagad, wari handang lumaban kung may magtatangkang sakta ng kanyang asawa. Ngunit kapag mag-isa na siya ulit sa silid, dumadagundong ang kaba sa dibdib niya. Kanino ba siya pwedeng lumapit? Si Lara? Buntis ito't baka madamay pa. Si Alvin? Pero alam niyang nasa linya to ng negosyo ni Santiago at baka ayaw ng asawa niya. Si Calix? Hindi rin siya sigurado dahil alam niya na nagkaroon ng hidwaan ng magkapatid. Pinikit niya ang mga mata, hinigpitan ng kapit sa kamay ni Santiago. Hihintay niya na magising ang boss. Ito lang ang makakasagot kung kanino dapat magtiwala. Tumayo siya upang kumuha ng pagkain mula sa maliit na kantina ng ospital. Isang tray ng lugaw at tubig lang ang kinuha niya. Habang nakapila siya, napatingin siya sa telebisyong nakasabit sa itaas ng reception area. Breaking news muli. Patuloy ang search and rescue para sa katawan na negosyante si Santiago Aquino. Dahil sa walang humpay na bagyo, pahirapan ng operasyon. Posibleng inanod na ang bangkay hanggang sa dagat. Halos mahulog ang tray mula sa kanyang kamay. Parang umikot ang buong paligid. Mabilis siyang bumalik sa ICU. Tumitig sa nakahimlay na katawan ni Santiago. Kahit na puro sugat, kahit na halos hindi na makilala, buhay pa ito
at siya lang ang nakakaalam. Humugot siya ng malalim na hininga. Sa mga mata niyang namumugto, may lumitaw na kakaibang apoy. Hanggat hindi ito nagigising, siya ang magbabantay at magiging pader laban sa mga gustong pumatay dito. Nakadungaw siya sa mukha ni Santiago habang mahimbing itong nakahiga. Paulit-ulit niyang dinarasal na magising na ito, kahit na isang saglit lang. Kaya nang gumalaw ang mga daliri nito, halos mabitawan niya ang hawak na baso ng tubig. Santiago, bulong niya. Mabilis na lumapit at tinawakan ng kamay nito. Dahan-dahang minulat ni Santiago mga mata. Kumurap ito para bang hirap sa liwanag ng silid bago tuluyang tumingin sa kanya. Gising na siya. Bulalas niya at mabilis na tinawag ang nurse at doktor. Pumasok ang buong medical team at nagsimulang masinsinang pag-check. Ilang minuto lang ay ngumiti ang doktor at nagsalita. Stable na siya. Salamat sa Diyos, nagkamalay na. Magandang vital signs niya. Naluha siya sa tuwa. Parang biglang gumaan ang dibdib niya matapos ang ilang gabing walang pahinga at kaba. Ngunit ang kasunod na mga salita ni Santiago ay nagparalisa sa kanya. Kunot noon itong nakatitig sa kanya. Sino ka? Mahina, ngunit klarong tinig nito. Para siyang binusa ng malamig na tubig. Ako to, si Jessa. Lumapit pa siya. Pinisil ang kamay nito, umaasa na may maalala. Ako ang, muli itong nagsalita, naputol lang kanyang sasabihin. Jessa? Napailing ito, halatang naguguluhan. Wala akong maalala. Ako? Sino ako? Nanlamig ang kanyang buong katawan. Wala kang maalala? Ay, nakakadurog ng puso, hindi ba? Isipin niyo, matapos ang lahat ng sakripisyo ni Jessa, mula sa pagligtas sa buhay ni Santiago sa gitna ng ilog hanggang sa pagpapakilala sa sarili bilang asawa nito para lang maprotektahan siya. Ang isasagot lang sa kanya ay, sino ka? Tila ba pinaglaruan ng tadhana ng buhay ni Jessa? Pero mga kakwento, sa gitna ng ganitong sitwasyon, may isang mahalagang aral tayong mapupulot. Ang tunay na pagmamahal ay hindi naghihintay ng kapalit. Kahit hindi siya kilalanin ni Santiago, kahit na baliwalay ng kanyang nakaraan. Nananatiling matatag si Jessa dahil ang pagmamahal niya hindi nakadepende sa kung ano ang maibibigay ng ibang tao, kundi sa kabutihan ng sarili niyang puso. Sana'y magsilbi itong paalala sa atin. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang pagmamahal sa taong hindi tayo nakikita o naiintindihan, pero manatili lang tayong tapat dahil sa huli ang katotohanan ay laging lalabas sa tamang panahon. Ano sa tingin niyo ang susunod na gagawin ni Jessa? Isasakripisyo niya bang sarili para magpanggap na asawa ni Cyrus para sa kaligtasan ni Santiago? I-comment niyo ng inyong mga hula. Ako ang inyong tagapagkwento, si Miss Maria. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa susunod na bahagi na ating kwento. Hanggang sa muli.